Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, itaas at takilain natin ang pangalan ng ating Diyos. Dahil tunay nga pong karapat-dapat siyang alayan ng papuri sa anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, at maging anuman ang ating damdamin. Kaya tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Bakit mundo kung may alilangan sa Diyos katiyakan? Ako'y magpupuri ano man ang mangyari.
sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkat ikaw, O Diyos, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro,
tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Tanggapin po natin ang komunyon na ito bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We will worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa unang Kronika, Kabanata 29, talata 14, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo, at ibinabalik lamang namin. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kahit ang ating buhay ay galing sa Diyos. All these things belongs to God. We must bring the portion that belongs to God. Hindi niya ito ipinababalik para sa Kanya, kundi para sa atin upang sumagana tayo sa lahat ng bagay at subukin tayo kung tayo ay mabuting katiwala sa mga bagay na ipinahiram lamang niya sa atin. Lahat ng utos ni Lord ay may kapalit na gantimpala at depende ito kung paano tayo tumutugon dito. If your heart is right, the price is right. Amen? Bring back your tithes to God at asahan mo, kapatid, na kapag tama ang intensyon mo ng pagbabalik ng iyong mga ikapo at handog, asahan mong siksik, liglig at umaapaw ang kayang ibigay at ibalik ni Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Tapat si Lord sa kanyang mga salita at ipinapangako, kaya naman maging tapat din tayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na nakikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon sa gawain at pagsamba natin ng sama-sama. Hayaan natin madakila natin ang ating Panginoong Diyos at malugod siya sa ating ginagawang pagsamba. My topic today is entitled, The Heart of a True Worshipper. Ang puso ng isang tunay na mananamba. Sa aklat ng Juan 4:24, itong sabi, ang Diyos ay espiritu at dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay nakabase sa espiritu at sa katotohanan. Nakabatay sa itinuturo ng Biblia, hindi ng anumang relihiyon o sekta. Kaya ang tawag sa atin ay Christ-centered and Bible-centered church. We are full gospel church. We only believe what the Bible says. Kung anong sinasabi ng Biblia, yun ang ating pinaniniwalaan at wala na pong iba. Nakakita na po ba kayo ng espiritu? Hindi. Hindi nakikita ang espiritu kagaya ng hangin na hindi nakikita. Ngunit totoo.
Kaya nga ang pagsamba ay pagsamba sa Espiritu. Sabi sa Lord's Prayer, Ama naming nasa langit ka. Kasi hindi nakikita. Hindi sinabing Ama naming nasa dingding ka. Kundi Ama naming nasa langit ka dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Kailangan natin siyang sambahin sa Espiritu. That is why it takes faith in worshiping the unseen God. Pagsamba sa Espiritu at pagsamba sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang saligan ng katotohanan, ang saligan ng ating pananampalataya. Dapat nakabase sa Biblia ang ating pagsamba. Nakabase sa katotohanan. May mga itinuturo ang relihiyon na salungat sa itinuturo ng Biblia. Halimbawa, kayo na po ang sumagot mga kapatid sa aking mga tanong. Sino ba ang dapat buhatin? Tayo ba o ang Diyos? Tayo ang dapat buhatin dahil tayo bilang mga tao, tayo ay mahina at ang Diyos ay malakas. Pero ang itinuturo ng relihiyon, ang Diyos ay binubuhat. Sino ang dapat liwanagan? Ang tao o ang Diyos? Tayong mga tao ang dapat liwanagan dahil tayo ay nasa kadiliman. In fact, paano mo liliwanagan ang Diyos na siya mismo ang liwanag? Itinuro sa atin ng relihiyon na ang Diyos ay iniilawan, sinisindihan ng kandila. Sino ang dapat punasan? Ang tao o ang Diyos? Ang tao ang dapat punasan. Dahil tayong mga tao ay marumi dahil sa kasalanan. Marumi tayo dahil sa ating mga kasalanan. Bakit ang itinuro ng relihiyon? Ang Diyos ang pinupunasan. Ang tunay na pagsamba ay nakabase sa Espiritu at nakabase sa pagsamba sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. The heart of a true worshiper. Nais ko pong magbasa po ng Biblia sa aklat ng Mateo 2, 1 hanggang 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya isambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol at kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila, mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi ng mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mateo 2, 1 hanggang 12. Ang pagsambang hindi galing sa puso ay hindi counted kay Lord. Nais ng Diyos na ang pagsamba ay galing sa puso. Pwede kang umawit, pumalakpak, magbigay at sumayaw, pero importante sa Diyos na yun lahat ay galing sa iyong puso. Sinaway at pinagsabihan ni Jesus ang mga Hudyo,
Pinupuri ninyo ang Diyos ng inyong mga bibig, ngunit ang puso ninyo ay malayo sa Kanya. Mateo 15:8. Pwede ka palang kumanta, pwede ka palang sumayaw, mag-pledge, magbigay, mag-offering, humayo o magpagamit sa Diyos. Ngunit kung ito ay hindi galing sa iyong puso, ang Diyos ay hindi nalulugod. Kumakanta ka nga, pero ang nasa puso mo ay, ano ba yan ang tagal-tagal? Tagal-tagal namang matapos ng worship leader na yan, sintunado naman. Nag-o-offering ka nga, pero habang pabalik ka sa iyong upuan, sa loob-loob mo, pambili ko sana ng bigas yun. Nag-join ka nga sa Connect Group, pero kung ang nasa loob mo, hanggang kailan kaya matatapos ito, nakakabalik-balik dito sa cell group na ito, kakapagod na. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag hindi galing sa puso, talagang mapapagod ka. Pero kapag galing sa puso, mai-excite ka. 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Some people worship Jesus and some don't. The difference between those who worship Jesus and those who do not is the state of the heart. When you worship God, nakasama ang spirit mo, you become spiritual. When you worship God, na hindi kasama ang espiritu mo, you are only doing a ritual, religiosity lang. May form, pero walang fire. Sabi ni Timothy, having the form of godliness, but denying the power thereof. 2 Timothy 3:5. Today we will examine the hearts of the wise men, and let us find out their characteristics that would help our worship arrive at authenticity. Alamin natin ang katangian ng mga pantas na ito na makatutulong sa atin na makapagsamba sa Panginoon ng karapat-dapat at katanggap-tanggap na pagsamba. Ano ang mga katangian ng may tamang puso sa pagsamba? Una, the heart of a worshiper is a heart that plans ahead. Ang wastong puso sa pagsamba ay naghahanda. Ang pagsamba ay pinagpaplanuhan. Ang pagsamba ay pinaghahandaan. Mga kaibigan, worship is intentional. Kung paanong ini-expect mo, ang pastor mo ay naghahanda ng kanyang mensahe at ang mga manunugtog ay naghahanda ng kanilang mga aawitin. Ikaw din ay dapat naghahanda ka din. Nakaplano, intentional. Bago pa man sumapit ang nakatakdang araw, alam mo na ang gagawin mo. Nakaplano na. Nakaset na, naka-schedule na talaga. Meron pa ba ditong Kristiyano na kapag gigising ka na araw ng linggo, ay nagtatanong ka sa sarili mo, magsisimba ba ako o hindi? Kailangan pa bang itanong sa sarili kung a-attend ka o hindi? Ang pagsamba ay sinasadya. Bago pa dumating ang araw ng linggo, nakaplano na ang pagsamba mo. Meron bang pumunta sa church na sa totoo lang, wala talaga ang kaplano-plano? Kaya nag-church na lang ako kasi inabutan ako ng ulan. Nakaisip ako humapit sa simbahan, kaya din sukuton ko na may utang. The wise men from the east were ready. From Babylon, they have to travel to Israel to worship Jesus. They were in caravan. Nakahanda ang mga gamit, ang mga tubig, pagkain, mga damit na susuotin, pati regalong ibibigay sa Panginoon, intentional. The heart of a true worshiper is a heart that plans ahead. Mga kaibigan, dapat pinaplano mong pagsamba mo. Hindi kung naisipan mo lang, kung nasa mood ka lang, kung naroyagan mo lang. Hindi kapatid. Intentional ang pagsamba. Pinaplano, pinaghahandaan. The heart of a true worshiper is a heart that is excited. Ito yung pangalawa. A heart that is excited. Pinananabikan. Merong atmosphere of joy and excitement. Nakakaramdam ka ng pananabik. Nakakamati ka ng kaugmahan, ng excitement. Gaya ni Haring David, nang sabihin niya, as the deer pants for the waters, so my soul longs after you. Psalms 42 verse 1. Nakakaramdam ka ng intense desire to worship God, to hear the Word of God, to meet in fellowship with the brethren.
Excited ka. Wow, pupunta naman ako. Makikinig naman akong salita ng Panginoon. Masasamba ko naman ang Panginoon kasama mga kapatiran. I'm going to the house of God. You are excited. Ang puso ng isang tunay na mananamba ay sabik. Sabik sa presensya niya. Sabik sa tahanan niya. Sabik sa pagsamba. There is so much passion. When the wise men asked, where is the King of the Jews? We have come to worship Him. Ikaw kapatid, ganun din ba yung nararamdaman mo? Sabi ka ba? Punong-puno ka ba ng excitement? Punong-puno ka ba ng anticipation na something good and something great is going to happen today as I worship the Lord in the church? Excited ka ba kapatid? Dapat dumadalo tayo sa pagtitipon, sa ating connect group, sa ating worship celebration. Excited. Full of passion. O bali, nagpapakadi ka sa simbahan, mabudlay ang pamati, nagpapasuhay pa ka mo na mag-agum, akay masimba ka mo, habang naglalakaw, pasimbahan, naghihiran, murusot, magubat ang buot, wala ka gana-gana, magpalakpak. Kapag sinabing itaasan kamot sa Panginoong Diyos, ansiko mo nakadukot sa dughan. Pag may nagsabi na politiko, itaasan kamot sa hindi pa nahatagan ng 500, ansiko mo nasa ulunan. Mga kaibigan, dapat tayo excited sa ating Panginoon, sa ating pagsamba. Ang iba ay nakangiti, ang iba nakangiwi. Tingnan mo katabi mo kung nakangiti yan o nakangiwi yan. Ang tunay na puso ng isang mananamba, pinaghahandaan ang pagsamba at excited sa pagsamba. Pangatlo, the heart of a true worshiper is a heart that is not ashamed. Nagtanong-tanong ang mga pantas, nasaan ang hari ng mga Hudyo? Na parito kami upang siya isambahin. Mga kaibigan, kaya mo bang humarap sa ibang tao at ipakilala kung sino ang Panginoon mo? Kaya mo bang lumantad sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, at pangatawanan mo ang pag-ibig mo sa Diyos? Kaya mo bang itaas at ipakilala ang Panginoon sa iba, na si Jesus ang iyong hari? O ikaw ba yung Kristiyano na secret lang, sikreto lang? Ayaw mong magbitbit ng Bible kasi nahihiya ka? Habo pagsabihon kung mapasain ka, maski mapasimbahan ka? Saan ka ba galing? Sa PTA meeting, pero prayer meeting o garing. Nahihiyang pumalakpak, nahihiyang umindak, nahihiyang magtaas ng kamay pag sumasamba. Nahihiya na baka malaman ng iba na born again na siya. Sabi ng Mateo 10:33, if you deny me before men, I will also deny you before my Father in heaven. But if you honor me before men, I will also honor you before my Father in heaven. Sabi ng Panginoon, kapag ikinahiya ninyo ako sa harap ng mga tao, ikahihiya ko rin kayo sa harap ng aking Ama. Ngunit kapag pinararangalan ninyo ako sa harap ng mga tao, pararangalan ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Ang tunay na mananamba, hindi nahihiya. Hindi nahiyang itaas ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi nahiyang ipakilala ang Panginoon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak. Maniwala man sila o hindi, tumanggap man sila o hindi, hindi ka mahiyang ipakilala ang iyong Panginoon dahil tunay kang mananamba ng ating Panginoon. The heart of a true worshiper is a heart that is willing to give. Ang tunay na puso ng mananamba ay pusong handang magbigay, handang maghandog. Wise men came not to take, but to give. Hindi sila sumadya sa Panginoon para tumanggap. Sinadya nilang puntahan ang Panginoon para magbigay, para maghandog. Kagaya ni Maria Magdalena, sumadya sa isang bahay sa Bitanya kung saan nandoon ang Panginoon. Hindi siya pumunta para magpa-pray over. Hindi siya pumunta para magpa-counsel o tumanggap ng kung anong blessing. Siya ay pumunta para maghandog sa ating Panginoon. Ilan ba ang nandito para maghandog sa Diyos? Mga kaibigan, ang bawat linggo ay thanksgiving. Ang bawat pagpupurit, pagtitipon ay thanksgiving natin. Pansinin, 2 salita. Hindi lang puro thanks, dapat may giving din. Thanksgiving. Pagkatapos mo magpasalamat, pagkatapos mo mag-thank you, then give. Meron kang dapat ibigay sa ating Panginoon. He deserves the best of your singing. He deserves the best of your clapping, dancing, offering, the best of your worship.
the best of your energy, the best of your time, the best of your finances. He deserves the best. Ang tunay na mananamba ay mayroong puso na handang magbigay, handang maghandog ng kanyang buhay at ng kung anong meron siya. Ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahan, ang kanyang oras, ang kanyang panahon, ang kanyang salapi, ang lahat ng anong meron siya, hindi niya ipinagkakait sa ating Panginoon. Panglima, the heart of a true worshiper is a heart that is spirit-led. A heart that is spirit-led. Sila'y kinausap ng Diyos sa panaginip. Huwag na kayong babalik kay Herodes at magbago na kayo ng daan pa uwi. Kinabukasan, sila'y tumahak sa ibang daan pabalik. They easily recognize God in a dream. Saan ka ba mas sensitive? Sa negative or positive? May mga Kristiyano, mas madali mahatak ng barkada kaysa ng cell group leader niya. Mas responsive sa negative kaysa sa positive. Mas responsive sa temptation kaysa devotion. We must be more sensitive to the voice of God than to the voice of the devil, than to the voice of the strangers. Minsan ang bilis nating maratel, umaapektuhan ng boses ng kaaway. Wendang kaagad sa bulong ng kaaway o bulong ng kapitbahay. We need to be sensitive to the voice of God. Kailangan nating magbabad sa Word of God. Magbabad sa panalangin. Mag-spend time sa devotion. It takes a quiet spirit to hear the still small voice of God. If your life is distracted, kapag maraming gumugulo sa isipan at hindi nakapokus sa Panginoon, maaari may sinasabi sa iyong Panginoon pero hindi mo siya napapakinggan. Maaari may sinasabi ang Diyos, hindi natin napapakinggan. The heart of a true worshiper is a heart that is sensitive to the voice of God. Sensitibo ka sa tinig ng Panginoon. Nakikinig ka sa salita ng Diyos at handa kang sumunod. Ang puso ng tunay na mananamba, the heart of a true worshiper is a heart that plans ahead. A heart that is excited to worship God. The heart of a true worshiper is a heart that is not ashamed. Hindi ka nahiya. Itataas mong Panginoon sa iyong buhay at sa iyong mga kapitbahay. The heart of a true worshiper is a heart that is willing to give. Everything that you have, di ka magkakait sa ating Panginoon. The heart of a true worshiper is a heart that is spirit-led. Ikaw ipinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Sensitibo ka sa tinig ng ating Panginoon. Masunurin ka sa kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw nito, palapakan natin ang ating Panginoon ng malakas. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng paisuma ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaling sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you. The Lord bless you.